Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin niyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan niyo para sa kanila nang may pasasalamat. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naisip niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Nais niyang maligtas sapagkat iisa lang ang Diyos, iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng kasalanan. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng mga tao. At inihayag niya ito sa takdang panahon. At ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Hudiyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo nga ang sinabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban. Nasa pagtaas nila ng kamay sa panalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit. At iwasan ang labis na pag-ayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip magpakita sila ng mabuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumampalataya sa Diyos. At kung may nagtuturo, dapat tahimik na makinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinahintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangang tumahimik lang sila. Sapagkat noong nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ganoon pa man maliligtas ang mga babae sa pamagitan ng panganganak nila kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at tamang pag-uugali. Yan mga kaibigan, maiksi lang ang nakasaad dito sa pangalawang kabanata mga kaibigan, na ayon dito sa verse 4 at 5.
Nais niyang maligtas ang lahat ng tao. Lahat po ng tao. Nais ng Diyos na maligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Maligtas ang tao at malaman ang katotohanan, mga kaibigan. Ang katotohanan ay si Jesus Christ po, di ba? Malalaman natin ang katotohanan po tungkol po kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. At ito ang gusto ng Diyos sa atin na malaman natin. Lahat tayo ay maligtas. Verse 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamamagitan sa Diyos. So take note po, mga kaibigan, no? Mabasa na naman po natin dito na isa lang ang Diyos, mga kaibigan. At ang tagapamamagitan din ay iisa lang. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. So, klaro po, mga kaibigan, bakit nilalapag pa rin ito ng iba, ano? Bakit tumatawag pa rin sila ng ibang pangalan na hindi naman tagapamagitan talaga, na yung ginawa nila kagaya na lang talaga nito, mga kaibigan, ano, hindi po sa sisira. Kasi po, dati po kasi ako dito, yung dating pinaniwalaan ko po, na akala ko po pag binanggit ko ang pangalan ni Virgin Mary, ay siya pong, yung dasal ko ay yun, maabot po sa Diyos, no? Totoo po kasi ginawa ko po talaga ito yung lalo na pag nagro-rosary ako, tapos merong binabasa ako sa booklet na Litany of the Virgin Mary. Mga pangalan po ng mga Virgin Mary yun. Virgin of Mother Mary of Conception, mga basta iba-ibang pangalan. Ang dami po nun eh. Ang dami pong pangalan nun. Grabe talaga. Yun po ay hindi po pala maganda yun. At hindi po yung tagapamagitan. Kasi nandito nakasaad po na ang tagapamagitan ay iisa lang. Verse 5, ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Ang taong si Kristo Jesus po. Kaya mag-ingat po kayo, mga kaibigan. Ito klaro na po, mga kaibigan. Tagalog po ito. Wala po tayong ibang tatawagin na pangalan, mga kaibigan. Dahil iisa lang ang Diyos, iisa lang din ang Panginoon. Ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba, sinabi po. Walang iba. Walang iba, pero bakit tumatawag pa rin yung iba ng ibang pangalan na hindi naman talaga yun ang sinabi, na yung intercession na sinasabi, mga kaibigan. Si Jesus is enough na po, mga kaibigan eh. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. In spirit po, pag nagdasal po tayo, pag tumawag tayo sa pangalan ni Jesus Christ, siya na po yung tagapamamagitan, mga kaibigan. Di ba sinabi niya sa John chapter 14 verse 6 na ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Di ba sinabi po niya yan? Wala pong iba. Dito po confirmation na walang ibang
tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, kundi itong taong si Jesucristo, nag-iisang tao. Kasi walang iba, so siya lang talaga 'yan mga kaibigan. Kaya ihinto niyo na po mga kaibigan ang pagtawag sa ibang mga pangalan na hindi po 'yun ang tagapamagitan. Sa tao po sa atin, puwede po tayong humingi na, "Tulungan mo ako, ipagdasal mo ako." Puwede 'yun kasi buhay po tayo, Puwede po 'yun mga kaibigan, puwede po tayong mag-intercede. Dahil puwede po tayong magdasal po tayo sa Panginoon at ipagdasal natin yung mga taong nangangailangan ng tulong. Puwede po 'yun, pero kung tatawag po tayo sa mga pangalan na hindi po 'yun ang tagapamagitan, halimbawa namatay na sila, ginawang mga santos, ay ano po 'yan mga kaibigan, ibang 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 topic po 'yan mga kaibigan, Baka ibang espiritu po ang tutugon niyan mga kaibigan dahil hindi po 'yan Diyos, So tayong tao puwede tayong ma-intercede mga kaibigan. Puwede po tayo dahil tayo we can pray to God. Kahit ako po, puwede po akong humingi sa inyo na you pray for me also. The same tayo Christian, pray for me. Pagdasal niyo rin po ako na more God give me wisdom, knowledge, and understanding. Puwede po 'yun, pero kung tatawag po tayo ng iba, yung dating ginagawa ko po, niluluhuran ko po yung mga santos, tinatawag ko po yung mga pangalan nila, sinisindihan ko po sila ng mga kandila. Tapos, yun naglalagay po ako sa mga message po doon sa box and then minsan pera, 'di ba? Hindi po yun kaya yun. Hindi po yun kalugod-lugod sa mata ng Diyos mga kaibigan. Isa po yan sa inalis sa akin. Hindi po tao ang nagturo kundi sa pamamagitan ng pagbasa ko po dito na naunawaan ko, sinunod ko po. Kaya yun po yung siyempre ang Holy Spirit ang nagturo nun mga kaibigan kasi bakit ko naunawaan? At dito mga kaibigan, isa pang naunawaan ko dito sa pangalawang kabanata ng Timoteo, yung tungkol din po sa mga babae mga kaibigan, tayo po na minsan na sa pagsamba sa pag-attend natin ng mga service o misa ay sobrang parang very attractive po ang ating mga kaayusan. Sinabi po dito, ayun po dito mga kaibigan sa verse 9. Sabi dito, gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit po mga kaibigan. Maayos at marangal po mga kaibigan, hindi po yung seductive, na nag-aanyaya para magkaroon ng ibang pag-iisip, lalo na yung mga kalalakihan na makita yung babae na sobrang attractive, pagpasok sa pagsamba, nawawala yung atensyon nila, napupunta doon sa atensyon ng isang babaeng. Minsan kasi over yung mga babae ba manamit, lalo na sa panahon ngayon. Sobrang sexy, fitting, and then maiksi yung pananamit, 'di ba? Sabi dito gusto ko rin na maging maayos at marangal. Marangal mga kaibigan, ano ba yung marangal, 'di ba? Ang mga babae sa pananamit nila at iwasan mga kaibigan, ang labis na pag-ayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit, 'di ba? So palagay natin itong buhok din sobrang kasi isa din po 'yan nakapag-attract sa isang babae Gusto natin maayos yung buhok natin, na 'pag hindi tayo mag-ayos ng buhok natin para tayong aswang. Kaya sa akin white hair na talaga lahat yung buhok ko. And then
sabi dito na sa halip, magsuot ng alahas. Yung alahas din mga kaibigan, magsasamba lang naman tayo, magpupuri sa Panginoon, eh. Mag-ano din yung simple lang yung mga alahas mga kaibigan, or kung puwede nga tanggalin, hindi naman kailangan ng Panginoon yun na hindi naman niya tinitingnan yung alahas, eh, yung appearance natin sa panlabas, ang tinitingnan po niya yung ating puso 'no. Isa po kasi yan din sa yung alahas, or yung bang 'pag nagsuot tayo ng something sa ating katawan, magiging proud po tayo. Yung puso natin ay magkaroon po ng marumi dahil iisipin natin, ako maganda ako, parang gano'n yung maisip 'no? Meron akong alahas, mas ahead ako sa iba, mga gano'n, 'yan ang makapagpaano ng puso natin mga kaibigan. Pero kung papasok ka sa isang sa pagsamba 'no, papasok ka ano ba 'yan, sa pagpasok mo sa isang church na para sumamba sa Panginoon, na simple ka lang, wala kang iisipin na ano, na, ano ako, mas maganda ako, mas maganda yung damit ko, may alahas ako. Hindi mo maisip yung gano'n kasi simple lang yung ano mo, eh, yung suot mo, eh. Ma-concentrate mo yung isip at puso mo na para magsamba sa Panginoon talaga, 'di ba? Hindi siya distraction. Sabi dito sa verse 10, sa halip magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumampalataya sa Diyos. So, yan po ang dapat nating gawin mga kaibigan. Mabuting gawa. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa. O, di ba? Kaysa yung magiging ano, yung parang arrogante ang dating. Isa pa mga kaibigan, kasi 'di ba, suriin natin ang ating puso, dapat maging malinis ang ating konsensya. Dapat malinis ang ating puso, ang ating konsensya. Ngayon mga kaibigan, kung tayo ay nagsusuot ng mga mamahaling alahas, malalaking alahas, ano ang nasa isipan mo at sa puso mo? Yan yun mga kaibigan, kasi dapat malinis yung ating konsensya, eh. Siyempre 'pag magsuot ka, ma-attract ng mga tao sa'yo, mapupuri ka, 'di ba? "Uy, ang ganda mo naman, ganda naman ng suot mo." Oh, 'di ba? Isa 'yun sa makapag-ano ng yung feeling, kasi napuri ka. Minsan maisip mo, siyempre sa isip, meron akong pera, eh, 'di ba? May mga gano'n, kaya kayabangan 'yun mga kaibigan. Pero kung simple ka lang na tao, mas 'yun pang kalugod-lugod, kaaya-aya sa mata ng Diyos mga kaibigan. Lalo na yung pagsuot ng makeup actually nung una ko rin sa salita ng Diyos na natutunan about sa babae, yung tungkol din po sa makeup. Kasi dati nagme-makeup din po ako, eh, mahilig din po ako sa mga alahas. Isa nga akong pasyonista, eh. Mahilig talaga ako sa mga passion. Pero inalis yun sa'kin ng Panginoon, simple na lang, yung buhok ko wala na rin, yan na yung buhok ko. And then, 'tong alahas ay inalis din sa akin ng Panginoon. Ang makeup mga kaibigan, napa-question talaga ako sa makeup, kung ang babae hindi na ba dapat mag-makeup. Pero naalala ko yung istorya kay Esther, yung nandito yun sa Bible na dahil mula po siya sa isang mahirap din inasawa siya ng isang hari. Pero para mapansin siya, parang pinaganda siya, eh, so yun yung sa naalala ko po mababasa natin dito, eh. Pero kung babasahin ko, hahaba yun mga kaibigan, so istorya ko na lang. Na yun, inano siya, yung inayusan siya. So kung isipin natin, babae siya, eh, so inayusan siya, so kasama doon yung makeup, hindi man nabasa yung makeup kasi inayusan siya. Nung nakita siya ng hari ay napakaganda niya. So
Sa ngayong panahon na 'to 'di ba 'pag inayusan 'di siyempre kasama yung mga makeup. Siguro yung makeup na sinasabi mga kaibigan ay huwag yung sobra yung makeup na yun ba na 'di ba merong very heavy makeup, siguro yun ang hindi mabuti lalo na kung magsamba tayo. So puwede yung simple magpulbo, lagay ng kilay or ano yung lipstick. Kasi naano ko, napaisip ako, yung sa yung tao siya nakita ko kasi nagsimba tapos hindi nag-aayos 'di ba? Kita ko yung maputla yung mukha niya and then yung labi niya maputla naisip ko, "Hala, para namang parang parang patay ang itsura ba kasi maputla." Kaya sabi ko, "Lord, sana naman ipahintulot mo sa akin kahit mag-lipstick na ako." Kasi pangit naman yung tingnan, buhay ka pero parang patay yung tingin ba kasi maputla yung labi, 'di ba? Kaya ito lang po ay talagang nangyari sa'kin noon na ito yung mga naisip ko kasi nakita ko, yung isang babae na maputla, pangit naman 'to, Pero yung mga manicure talagang hindi na rin po ako nag-a-apply ng ganyan dahil ewan ko ba pinakita siguro sa akin ng Holy Spirit na ano-ano yung mga itsura na na-observe ko po na nung one time po na namatay po yung biyenan kong lalaki, 'pag namatay po talaga ang tao pala, nag-iiba ang kulay ng mga kuko, nagiging itim or dark gray, parang gano'n. Kaya nung naalala ko, nakita ko hindi ko yun naano, sabi ko, "Ay ganito pala yun 'pag namatay ang tao." So yun talaga na actual na nakita ko, hindi naman ako mahilig pumunta sa mga morgue, 'di ba? Yun talaga nakita ko, ay ganito pala yung tao 'pag namatay, yung kuko nag-iiba. Tapos one time na mayroon akong nakitang babae na kukulay ng siyempre mahilig yung mga babae dito, mag-manicure 'no. Nakita ko yung itim at saka ang haba. Yung na-image ko parang imagine ko na si Satanas ito yung ito po mga kaibigan ay sa akin lang pong sa isip na nakita na napaisip lang ako na naalala ko yung sa picture na 'di ba yung aswang or witch, yung picture niya 'di ba mahaba yung kuko nila at itim. Kaya nung nakita ko yung may isang babae na yun mahaba yung kuko niya at may mga kulay, dun ko na nga, ay saan ba 'to unang nagsimula? Kasi hindi ito sa Panginoon, ang sa Panginoon kasi simple lang, Kaya sabi ko kung sa Panginoon 'di ba yung natural natin na kung anong meron tayo yun yung sa Panginoon, pero ang tao kasi nag-aano talaga sila ng mga idea para maano tayo ba, sa mga passion. Kaya sabi ko, "Hala," kaya ayoko na mag-manicure, doon po na ano ko. Pero minsan ang ganda ng mga design ng mga manicure hindi ko naman na kasalanan yun. Pero para sa akin lang po, ah, ayaw ko na po. At nagpasalamat ako dahil sa trabaho ko rin bawal din yung mga manicure. Kaya at saka magpahaba ng kuko. Kaya doon po ako nag-ano na amazing talaga. May mga may mga sitwasyon na yung yun nga, kung ayaw ng Diyos doon ka talaga ilalagay 'no? Kaya yun, walang arte-arte na kumbaga, kung ano na lang yung meron, yun na lang. Kaya imagine yun ang mga naiisip ko. Siguro gano'n siguro yun mga kaibigan 'pag kung ikaw ay spiritual awakening, mapapansin mo na yung mga something na hindi mo napapansin noon kasi akala mo okey yun. Dahil siyempre inaano sa atin ng mundo, 'di ba? Na-influence po tayo. Pero kung in spiritual din makikita mo rin yun, gano'n yung mga side. Kasi bakit ko naano yun, nakita ko isang patay tapos nag-iba po yung kulay ng ano niya. Tapos nung nakita ko yung babae na mahaba yung kuko niya at may mga kulay-kulay yung ano niya na-image ko agad yung bata pa ako nakita ko yung aswang na yung witch na yung kuko niya ang haba-haba at itim, 'di ba? Yung manicure. Kaya doon ko na ay hindi ito mula sa Diyos. Ang idea na 'to ay hindi mula sa Diyos. Ito talaga ang tao.
Yan ay part sa mundong ito, no? Pero nasa sa'yo kung sundin mo o hindi. Wala namang maano sa atin kung maging simple na tao lang tayo, eh. Wala pa tayong gagastusin, 'di ba? Kung ikaw isang babae masyado kang materialistic, ano ka, masyado kang conscious sa beauty mo, magastos, magastos po. Kaya kung simple ka lang na babae, simple lang din ang ano, hindi ka masyadong maluho, hindi ka magastos kasi simple ka lang, 'di ba? Hindi ka maluho, mga ano pa, etcetera. 'Yan po mga kaibigan, kaya itinuturo po dito sa atin. Ito po ay paalala kung susundin po natin na maging simple lang tayo, ay mas mabuti para sa akin po. Kaya nagpapasalamat nga ako mga kaibigan talaga, kasi nung time talaga na yung bang nasabi na hindi ko pa nakilala o nalaman ang mga salita ng Diyos, maluho din ako mga kaibigan, yun nga, 'di ba mahilig sa mga passion. Grabe, magwo-work lang para lang talaga gustong bilhin yung alahas na 'yan, 'di ba? Minsan uutangin pa para maano lang talaga may pagyabang, meron din ako nito, mga gano'n. Lalo na yung mga babae puro ang mga pinag-usapan ay mga branded, mga ano-ano man diyan. Mga material lang bagay mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat ako ngayon, wala na akong iniisip na ganyan, sa totoo lang. God is good talaga sa buhay ko. Dahil hindi na ako nag-iisip ng, "Ay kailangan mag-ipon ako ng pera para mabili ko 'yan." Ay wala na. Ngayon iniisip ko, kung meron man akong gano'n at kung merong dapat na tulungan, doon na lang siguro sa itutulong sa mga karapat-dapat itulong. Dapat tulungan pala, doon na lang. Dahil hindi naman natin 'pag namatay tayo mga alahas natin, mga damit natin, sayang lang hindi natin madadala talaga sa langit. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundong ito, 'di ba? Pero 'pag, tumulong tayo may mapapasaya tayong tao. Kaya lang itong minsan naranasan ko rin tulong tayong tulong, yung tinulungan wala naman talagang walang success, gano'n. Kaya nakaka-discourage po. Minsan naipag-isip na pinagsamantalahan. Kaya tama nga yung sinabi na, bakit kung sino pa yung mabait ayun pang inaabuso. Naranasan ko rin po 'yan mga kaibigan. Pero hindi naman porke tayo ay talagang nasa Diyos ay magpaabuso na lang din tayo. Kung alam na natin na inabuso tayo ng tao, iwasan na siya, 'di ba? Kasi maraming taong dapat tulungan mga kaibigan, hindi lang isang tao. At alam natin na 'pag may mga taong umabuso sa atin, 'wag na nating bigyan ng pansin. Yung hindi naman siya kamumuhian, iwasan lang kasi magiging pabigat po 'yun mga kaibigan. Ang pagtulong po, dapat masaya yung pagtulong, hindi yung parang naoblig ka sa pagtulong. Hindi po gano'n yung ano, para sa akin ha, dahil sa mga karanasan ko, na aking naano talaga na nung dating tumulong ako parang naoblig ako. Bakit gano'n? Parang hindi na ako natuwa. Ngayon nagkaroon na ako ng parang wisdom sa pagtulong po mga kaibigan. Unang-una talaga yung pag-ibig. Kaya sinusuri ko yung puso ko 'pag tumulong sa isang tao. Meron bang pag-ibig ito o wala? 'Pag wala, baka mamaya masasakit daw yung puso ko, 'di ba? Kaya yun, sinusuri ko na ngayon mga kaibigan. Pero may someday, kasi yung pinakagusto ko talagang gawin ay gagawin ko talaga sa tamang panahon, sabi gano'n. Sa tamang panahon po na pagkaloob sa akin ng Panginoon. Hindi lang yung tulong sa material na bagay kundi gagawin ko talaga mga kaibigan, itong pagse-share ko sa salita ng Diyos. Gusto ko mismo ang taong makausap ko yung mga tao na kulang sila sa
kulang sa bigay ng pagkain sa spiritual na bagay mga kaibigan, and then kulang din sila sa mga pagkain na sa katawan. May maraming gano'n kayo 'di ba, maraming dukha, minsan kulang sila sa wisdom about sa Panginoon. Kaya yung blessing parang hindi hindi ba lumapit kasi kulang sila sa kaalaman sa Panginoon. Kung kung ang tao mahirap, pues maraming alam tungkol sa Panginoon, sa pagkakaunawa ko ay lalago po siya. Kasi nakikita natin lalo na sa mga lugar na mga halimbawa squatter po 'no, yung life po nila doon. Busy po sila sa mga bagay-bagay. Marami pong mga ano diyan sa squatter, mga gaya ng mga bisyo. Ewan ko lang kung meron pa ngayon kasi nakaranas po akong tumira sa isang squatter, eh. Busy-busy po yung mga tao, yung sa mga drugs, mga gano'n, mga kaibigan, secret lang. Pero nandoon yung mga maraming masasamang mga bisyo, mga gawain. Kaya isa po 'yan sa mga gusto ko mga kaibigan, isa sa mga bukid-bukid, yung mga tao doon na kulang po sila sa ano, sa kaalaman po sa Panginoon. Sabi nga nila, bakit pa mag-mission pa pupunta sa mga iba-ibang lugar? Meron naman diyan yung pamilya mo o sariling ano mo ang unahing misyon. Inunang misyon na 'yan ng mga sariling pamilya sa hindi lang na tinatanggap. Ngayon, ang gagawin dahil ayaw ng tanggapin, nakarinig na sila, pupunta na naman doon sa iba, 'di ba? Kasi nandito din naman sa Bible na minsan ang pinaka yung bang kaaway ay mismo pang pamilya. Ako nga masabi ko, eh, kahit sa pamilya ko, mga Kristiyano na itinuturing pero ayaw nilang tanggapin itong nandito naman sa Bible binabasa. Ayaw nilang tanggapin. Kung ano yung itinuturo nung maliit pa, yun ang sinusunod nila. Paano kung 'di ba? So, kung narinig na nila, alam na nila na may gano'n, nasa sa kanila yun kung tanggapin nila o hindi. So, yun po yung gusto ko po talaga mga kaibigan na sana ipahintulot sa akin ng Panginoon. Na bago man lang ako mawala sa mundong ito ay meron na akong mga taong walang nakakaalam sa totoo kasi meron pong mga doktrinang hindi totoong mga kaibigan. Hindi man ako nag-aaral ng isang pastoral o ano man diyan para magsalita sa salita ng Diyos. Pero may mga taong hindi itinuturo ang lahat ng salita ng Diyos. At meron silang mga ibang layunin kaya sila nagsasalita sa salita ng Diyos. Kagaya ng sinabi dito, 'di ba? Na nagbabala si Pablo tungkol po sa mga maling doktrina, yung maling turo mga kaibigan ba. Sabi nga dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, sabi dito, gaya ng ibinilin ko sa iyo noong papunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyan sa Efeso para patigilin ang ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. Mga bulaang propeta mga kaibigan, at marami po pala ito ngayon. Nakakalungkot po mga kaibigan. Na sana kung sana lahat magbasa lang ng salita ng Diyos, tiyak na malalaman nila ang katotohanan. Palagi lang po kasi silang nagde-depend